ako ho, taga nangka po ako, sanay po ako sa lubog. Pero ang umasok sa isip ko, may apo ko, yung gamit ko mailigtas man lang. Umabot sa third alarm ang Marikina River kagabi dahil sa pagtaas ng tubig dulot ng walang tigil na ulan. Nagdulot ito ng pagbaha lalo na sa mabababang barangay sa lungsod. Nasa mahigit 23,000 individual ang nasa mga evacuation center sa Marikina City. Isa na rito si Margie Posoga na taga-barangay Nangka. Aniya hindi na bago sa kanyang ganitong sitwasyon. Kaya nang magsimulang tumaas ang tubig sa ilog, ay nagsimula na rin silang maghanda. Pinili niyang lumikas agad kasama ang kanyang apo dahil mas mahihirapan sila kung abutan sila ng tubig baha. Ma'am, kahit saan po okay lang, basta ang importante makaligtas sa mga apo ko. Kasi yung mga malalaki, kaya nilang lumangoy pero yung maliit hindi. Kaya ang ginawa, pumunta kami rito. Total, sanay naman na ako pumunta rito Yun nga lang, puno na. Dati kasi may kwarto kami. Ngayon wala. Siko okay lang. Basta ang importante sa akin, ligtas kami. Ngunit si Nelly na isang senior citizen, madaling araw na nang makalikas dahil kinailangan pa niyang mag-angat ng gamit bago iwanan ang kanyang bahay. Ngayon, nung lilikas na ako, ay wala na, mataas na ang tubig. Pwede mahirapan na ako maglakad, ang taas na. Pagdating sa amin ganyan, pagdating doon sa gitna, hanggang dito na. Kabuti kung may kasama ako. Saan na kayo nag-stay po? Sa bahay. Ngayong araw bumaba na ang tubig sa Marikina River, ngunit hindi pa tuluyang pinababalik sa kani-kaniyang tahanan ang mga pamilya o residenteng nasa evacuation centers. Ayon sa Marikina Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi pa tiyak na magpapatuloy ang pagbaba ng lebel ng tubig sa ilog. Tiniyak naman ni Marikina City Mayor Maan Chodoro na tuloy-tuloy ang ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan upang maibsan ang pagbaha sa lungsod. Yung dredging operations natin, hindi naman natin tinitigil. But at the same time, meron tayong slope protection project by JICA and DPWH. Hindi pa lang siya complete dahil 11 kilometer stretch yung ating ilog. Pero hopefully kapag yun ay naayos at with the maintenance work ng dredging, ayan, pagpapalalim at pagpapalapad ng ilog, may ibsan yung baha dito sa aming lungsod. Dahil na rin sa pagbaha, hindi lang sa lungsod ng Marikina, inaasahan at naghahanda na ang Department of Health sa pagdami ng kaso ng leptospirosis ngayon. Since krising, may mga paisa-isa na kaming reports of leptospirosis sa aming mga ospital. Ang hospitals namin naghahanda yung para sa dialysis, yung peritoneal dialysis. So, para in case serious na pag dinala, meron kaming magagamit. Kaya payo ni Secretary Herbosa, magpatingin agad sa doktor kung lumusong sa baha at pagkatapos ay makaramdam ng sakit at iba pang sintomas ng leptospirosis upang ito ay maagapan agad. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.